Pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Iyon ang pinagkaloob sa amin ng tungkulin ng obispo. Okay. Di po ba nabisto na natin dito yung inuulat sa INC-TV na isa daw paring Katoliko ang na-convert and then yumakap sa INC. Pero, nang ipakita natin ang video na pari daw, abay nabisto, liminister ang kasuotan. Ngayon, ito na naman, pastoral leader daw. At baka di niyo mapansin ang halatang-halatang malaking kamalian. Bakit? Siya daw ay pastoral leader ng simbahang Katoliko. At Pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. ang hindi niya nagawa, magseremonyas ng kasal, magseremonyas ng binyag, ang hindi niya nagawa. Ibig ko ba sabihin na nagawa niya pagmimisa? Nagawa niya yung ibang mga sakramento, anointing of the sick? Pagkatapos, yung pagkasal, yung pagbinyag, di yan pwede gawin ng isang laiko. Kahit pa pastoral leader ka o moderator ka ng Parish Pastoral Council, di ka pwede magkasal. Pero iyon ang kanyang pahayag, mga kapatid. Kaya dito pa lang sa pahayag na ito sa interview, bistadong-bistado na ang propaganda ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong muli magkasama sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na malaking suporta sa channel na ito ang inyong pag-like, pag-share, at kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment. I-share ninyo sa mga kapatid nating mga Katoliko. So, sino sa inyo na nagsubaybay ngayon na sinabing pastoral leader daw? Pero nakakagulat dahil sa isinasawalat niya dito bilang pastoral leader, ang hindi niya nagawa yung pagkasal, yung pagbinyag, maliban lang umano sa emergency baptism. Lahat naman ng mga laiko, kahit pa hindi Katoliko, may pahintulot sa emergency baptism. Pero ang nakapagtataka lang dito sa nagpakilalang pastoral leader na ipinakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, malaking kamalian talaga na ang hindi niya nagawa lang bilang pastoral leader, yung Pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Seseremonyas ng pagbibinyag. magsiseremonyas ng kasal, nagsiseremonyas ng magsiseremonyas ng binyag, hindi niya nagawa. Kayo, anong masasabi ninyo sa pahayag niya? Pastoral leader, pwede bang magkasal ang pastoral leader? Pwede bang magsiseremonya ng
binyag ang pastoral leader. Ano masasabi ninyo? Kung ikay pastoral leader, kahit pa lay minister ka, di pwedeng ang lay minister magkasal. Di pwedeng ang lay minister ang magbinyag. Maliban lang sa emergency baptism. Pero bahagi sa propaganda ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid, ay itong mga interviewing ito para makahikayat ng mga inosinteng Katoliko din. Okay. Bahagi sa interview nila. Isa-isahin natin. Ako po'y ipinanganak bilang isang Katoliko. Mula sa Katolikong So natin yan ikapagtataka. Bakit? Dahil alam niyo naman na kahit si Felix Manalo ay dating Katoliko. Ayon sa Pasugo Magazine ninyo, kung maalala ninyo, Pasugo Magazine ninyo sinabi na ang pangalang Felix ay kinuha galing mismo sa santo ng simbahang Katoliko na si Santo Felix. Kaya, sino ang katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Sino ang katuparan niyan? Okay, tuloy natin. Nabinyagan po ako dito sa parokya ng Lourdes, Manabu Abra. Anak po ako ng isang... Yun, nabinyagan siya sa parokya, natural, dating Katoliko, pakilala niya, no? Pero, ang mali lang dito, yung sinabi niya na bilang pastoral leader daw, ang di niya nagawa, yung pagseremonya sa kasal at binyag. Pastoral leader at isang apostolada. Bilang Katolikong magulang. Sandali lang. Okay. Okay, sandali muna, ha? Okay. Ituloy natin. Pinasok din po ako sa Birbadong eskwelahan. So, nag-aral siya sa Katolikong paaralan. Pero kung kahit pa Katolikong paaralan ang pinag-aaralan mo, pero wala kang background sa pananampalataya ng simbahang Katoliko at hindi mo pa pinag-aralan, talagang matangay ka sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo gamit yung iba't ibang mga aklat na pinagputol-putol nila. Di ba? Pag-aari ng mga madre. Pare. Dito rin po sa Lourdes High School. Bilang estudyante po, naging sakristan din po ako. Dito po sa kung totoo man siyang Katoliko, ito ay leksyon din na ang pagiging Katoliko hindi sapat na magiging sakristan o kahit aktibo kung wala kang alam sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ibig sabihin, kung katulad sa lubo, hangin lamang ang laman, ang daling matangay. Ganon din ang mga Katoliko na kahit pa sakristan, kahit pa lay minister, pero kung wala kang alam sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, tapos pakitaan ka ng mga miyembro ng Iglesia ni Manalo, lalo na yung pag-aangkin nila, imagine, pinatunayan po sa aklat Katoliko kung ano ang tunay na Iglesia. Ito po ang ating mabasa sa Papal Encyclical, their historical contest, edited by Annie Fremantle, page
39. Whoever he is, and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Itong ginagamit nila. O nga ano, pinatunayan pala sa Aklat Katoliko na kung ikay hindi iglesia ni Kristo, hindi ka magiging Kristiyano. Oh. Ganon sila magkumbinsi para matangay. Una, ini-squat nila ang hindi sa kanila. Imagine, kung gagamitan natin ng common sense, mga kapatid, dahil po ba mabasa sa naturang aklat, ibig ba sabihin na ang iglesia ni Manalo ang tinutukoy diyan? Ito pang aklat na ito, paboritong-paborito nila. Ano yon? Fundamentals of Catholic Dogma. Ginagamit din nila yan sa pahina 274. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the Church of Christ and designate the church by Christ and designate the church of Christ. Ayan, sasabihin nila, di po ba pinatunayan kahit sa otoridad Katoliko? Pero ang tanong, ang INC ba natatag ni Felix Manalo ang tinutukoy diyan? Ituloy lang natin pagbasa kung sino. Fundamentals of Catholic Dogma by Dr. Louis Ott sa pahina 274. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. So, kaya mag-ingat sa ganitong propaganda, yung pang-aagaw, inagaw nila sa Biblia, inagaw pa nila sa Aklat Katoliko, yung hindi sa kanila. Anong tawag dyan? Di ba, squatter? Tuloy natin. Lady of Lourdes Paris. Bilang sakristan, kung anong pinapagawa ng pare, siyempre sinusunod. Katulad ng bago tatanggap ng communion, magkukumpisal para mapatawad daw yung mga kasalanan. Para malinis muli bago tatanggapin yung communion. Nung grade... So, mahirap talaga pag walang background sa doktrina ng simbahang Katoliko. No? At dito, sabi niya, para tatanggap ka sa komunyon, dapat mangungumpisal. No? Pero halatang halata na wala talagang background sa pananampalatayang Katoliko. Una, sa lumang tipan pa lamang, makita natin kung gagamitin natin una ang Cebuano Version Bible. Ito ang mabasa natin sa Ecclesiastes 5:6. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin, unya og muingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Sa ibang salin, mangungumpisal ka sa pari ng Diyos para mapatawad ka sa kasalanan mo. At ang di alam ng mga karamihang Katoliko, iyon ang dahilan kung bakit madaling matangay na ang kumpisal ay imbento lang ng mga paring Katoliko, kundi ito'y utos mismo ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Nga, subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad.
ang simbahang Katoliko lang na tunay na iglesia ni Kristo ang may authority sa pagpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pare. No? Kaya mga kapatid na nagsubaybay ngayon, kailangan talaga na mabigyang katikisim ang mga anak mismo. Lalo na sa pananampalatayang Katoliko para di dalang madala sa mga ganitong oring propaganda. So ngayon, sa bagong tipan ba, sinabi ba ni San Pablo na sila'y binigyan ng Diyos ng ministeryo para sa reconciliation? Ito mabasa natin sa ikalawang Corinthians chapter 5 verse 18. At this, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself, and gave us the ministry of reconciliation. So, sino ang nagbigay ng ministry of reconciliation? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya, si San Pablo nagpatawad ba ng kasalanan sa ngalan ng ating Panginoong Hesus? Malinaw ang sabi ng ating ni San Pablo sa ikalawang Korinto kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 11. Ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo, upang hindi kayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. So, tuloy natin ang pahayag nitong na-interview ng ANC na nag-convert daw sa kanila. 3 na po ako. Doon na po ako nag-umpisa ng First Communion. Doon na rin po nag-umpisa ng pagkukumpisal. Tiwalang-tiwala po ako na talagang mapapatawad ang kasalanan. Siyempre, Yan naman talaga ang doktrina at turo ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 20:23. Malinaw yan. Wala yan sa ibang sikta. Dahil ang ginagamit, lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo, hindi po ba mabasa? Tingnan nyo Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Sabi dito, ngunit upang malaman, yung ginagamit nila na talata sa INC mga kapatid, alam nyo ba? Itong Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Ito ang kanilang ginagamit. Ito, Marcos 2:7. Bakit namumusong ng ganito ang taong ito? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? So, yun ang ginagamit nila. Di pwedeng magpatawad ang pare dahil Marcos 2:7, Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Sino ba ang nagsalita at nagpahayag sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7 na pinaniniwalaan ito mga anti-katoliko mga kapatid at ginagamit nilang argumento? Walang iba kundi ang kalaban, kumakaaway sa ating Panginoon Jesucristo. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. Pero may sagot ang ating Panginoon Jesucristo. Marcos Kapitulo 2, versikulo 10. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. So, sinabi ng ating Panginoong Hesus, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. At yung pagpatawad ng kasalanang ito, mga mahal na kapatid, ay kanyang ibinigay din bago siya umakyat sa langit.
Yan sa kanyang mga alagad. Hindi sa mga alagad sa tatag lamang ng tao. Juan Kapitulo 20, versikulo 21-23, muling sinabi ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, sinugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hinihingalhan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Okay, tuloy natin ang kaniyang testimony. Siyempre, yun ang turo. Pagkatapos ko po kuha ko na nung First Communion, tuloy-tuloy na po ako nag-co-communion. Nung panahon po ni Aure Tagora, na-recruit na po ako bilang pastoral leader. Bilang pastoral leader, ang hindi ko lang nagawa, ang nagampanin na bilang pastoral leader, yung magseseremonyas ng kasal. Bilang pastoral leader daw ang hindi niya nagawa, magseremonyas ng kasal. Una, sa mga Katolikong nagsubaybay ngayon, ang tanong, yung pastoral leader ba, pwede bang magseremonya ng kasal? Ano ka? Ordained minister? Ha? Ordained minister lang sa Catholic ang magseremonya ng kasal. At ano pa ang sabi niya? Sa seremonyas ng pagbibinyag. Yung pagbibinyag, pagsiseremonya ng binyag, hindi daw umano niya nagawa. Alam naman natin na ang magseremonya ng binyag, yung ordained minister pwede dikon, pare at obispo. Pero sabi niya, pastoral leader siya. Pero pag emergency, kayang-kaya po namin magbinyag. Yan. Emergency, may pahintulot tayo na magbinyag using the proper formula. Ngunit kung mabuhay yung na binyagan sa emergency baptism, kailangan siyang binyagan muli sa simbahan. Pero pag mamatay siya, valid ang binyag na emergency baptism. Kaya Mateo 18:18, yun ang otoridad ng simbahan. Tuloy natin. Yun ang pinagkaloob sa amin na tungkulin ng obispo. Bilang isang Katoliko, talagang devoted po ako na Katoliko. Kung devoted ka na Katoliko, dapat una, alam mo ang pananampalatayang Katoliko na tinatilikuran mo. Dapat tinanong mo sa sarili, kung itong simbahang Katoliko na inaniban niya ay hindi totoong iglesia, sino ba ang nagtatag nito kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo? Di ba ang INC nagkawindang-windang na ang kanilang pahayag kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Meron pang mga pasugo, iba't ibang founders sa iba't ibang taon. Gagamitin lang natin pag may public debate, mga kapatid. Iba't ibang founders sa iba't ibang taon, nagsusuwagan ang mga pasugo magasin ng INC. Ayun, ang mahirap pag nangaral ng kasinungalingan. Tuloy natin. Wala po kasi ako narinig na ibang aral pa noon. Kaya tiwalang. Yun ang problema. Wala siyang narinig na ibang pangaral o na di naman siya nag-aral sa pananampalatayang Katoliko. Siguro kung tanungin, asan sa Biblia ang salitang Ecclesia Catholis? Di niya alam yan. Tiwala ako na ang Katoliko, yun ang maliligtas. So tiwalang-tiwala umano siya na ang Katoliko, yun ang maliligtas. Di mo ba narinig yung inaagaw ng mga ministro na aklat na Father Smith instructs Jackson? Alam mo ba yon? Inaagaw yan ng mga ministro ni Felix Manalo. Dahil sasabihin nila, tingnan niyo. Tingnan niyo.
Katoliko pinatunayan, sa Katolikong aklat pinatunayan ang Iglesia ni Cristo. Ito kasi, pahina 661, inaagaw nila ito. Pero, ito'y tumutukoy simbahan Katoliko. Dahil ang babasahin kasi ng mga ministro sa kanilang mga propaganda, mga lumang aklat na ito, Father Smith instructs Jackson na ni Most Reverend John Francis Knoll revised the Reverend Albert Nevins. Ito mabasa. The Church of Christ today must be in nature, in power, and teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, the doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Yun lang. Ito ang babasahin ng mga ministro. Pero alam nyo ba, deklarasyon yan ng Konsilyo Vaticano sa simbahang Katoliko. Inaagaw naman nila. Tingnan, ituloy pagbasa. Ito ang nakasulat, mga kapatid, Kaya, daming mga biktima talaga sa mga maling akala. The Church of Christ, dahil lang may pangalang Church of Christ, inaangkin na, inaagaw na. Today must be in power and teaching what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Vatican Council, the Church, Lumen Gentium ito, number 14. Ituloy. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. Ang Katoliko ang tinutukoy dito na Iglesia ni Cristo, hindi kay Manalo. Kaya kung di mo pinag-aralan yung simbahang Katoliko, gamitan ka sa ganitong aklat, matangay ka talaga. Tuloy natin. Bilang isang OFW po, may kasamahan po akong kakwarto ko na kaanib ng Iglesia ni Cristo. 2010, bago ako nagbakasyon dito sa Pilipinas, inaanyayahan nga po ako sa pamamahayag. Nung bumalik po ulit ako sa trabaho, sa tuwing Huwebes po ng hapon, iniiwanan po ako ng kakwarto ko dahil may sumusundo po sa kanya. Sabi ko, huwag ka pwedeng makasama dyan sa pinupuntahan mo. Ayun po ang biro ko sa kanya. So, kaya nga, may babala na ang mga apostol. Anong babala ng mga apostol? Kung tingnan ninyo, ang ikalawang Juan, Kapitulo 1, 10-11, pag may pumunta umano sa bahay na magtuturo ng maling aral, huwag ninyo silang tanggapin. Pero siya, sumama, nakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo gamit itong mga aklat Katoliko sa kanilang propaganda. Sinong di matangay kung wala kang background sa pananampalataya? Okay, tuloy natin. Pwede. Yun naman po ang sagot po ng kasama ko. Sumama na po ako sa kanila. Sandali, may nabasa ako dito si Edgar Dupael. Daming mga propaganda, kaya umalis kami dyan. Iglesia ka ba, Edgar? Iglesia ka ni Manalo? Paki-comment. Ilang taon ka kung Iglesia ni Manalo? Pag umalis, nakaanib sa Iglesia ni Manalo, sasabihin nila, tiwalag yan. Ikaw ba'y natiwalag o ikaw ba'y tumiwalag? Buong pamilya mo ba ay kaanib sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, o ikaw lang ang nadala sa Iglesia? Tuloy natin. May 5, 2011 po yun. Hindi ko po malilimutan yung araw po na yun. Noong araw din po yun, yung pagsamba na yun, pagbukas po lang po ng pinto.
ramdam na ramdam ko na po ibang, parang iba na po ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng panalangin, nag-text 2 na po. Di niya binanggit dito. Dapat binanggit mo. Pagkatapos sa iyak-iyakan, may paiyak-iyakan pa sila sa pagsimba, no? Sa INC, mga kapatid. So, dito napansin ninyo na sa kanyang testimony, ang mali lang, sinabi niya na ang di daw umano niya nagawa yung pag-seremonya sa kasal at sa binyag. Alam mo naman na ang isang laiko ay walang karapatang magkasal at lalo nang magbinyag maliban lang sa emergency baptism. Kaya anong masasabi ninyo sa pahayag niya? I am Catholic, I am the